Binili niya ang isang kwintas mula sa isang di kilalang babae sa tabing dagat hanggang sa mapagtanto niyang ito pala ang nawawala niyang anak. Ang sumunod na nangyari ay tunay na nakakagulat. Nagising si Armando bago pa tumunog ang alarm, gaya ng ginagawa niya araw-araw. Ngunit noong umagang iyon, mas mabigat kaysa karaniwan ang katahimikan ng bahay. Palaging pareho ang kanyang rutina, eksakto, organisado, episyente, tulad ng lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Kape na timplado sa tamang sukat, mga pahayagang maayos na nakahanay sa mesa, ang mamahaling relo na walang mintis na binibilang ang bawat segundo. Sa labas, patuloy ang galaw ng lungsod, maingay at walang pakialam. Sa loob, pasan ni Armando ang isang kawalan na matagal nang hindi gumagalaw. Isa siyang mayaman, iginagalang, maayos ang buhay. Isang taong tinitingala bilang huwaran ng tagumpay, ngunit kapag nagsara na ang pinto ng kanyang bahay, naiisa siyang kaharap ang isang sugat na kailanman ay hindi naghihilom. Hindi kailangang isulat ang petsang iyon saan man. Alam na alam niya kung anong araw iyon, ang anibersaryo ng aksidente, ang araw na nawala ang kanyang asawa, ang araw na nawala ang kanyang anak. 5 taon, iyon ang edad ng bata nang mangyari ang lahat. 5 taon ng buhay at isang pagkawala na lumampas sa mahigit 1 dekada ng walang sagot. Mabagal na naglakad si Armando sa loob ng bahay, dumaan sa maluwang na sala at huminto sa harap ng isang pader na walang mga bagong larawan, tanging mga lumang alaala na hindi niya kailanman nagawang alisin. Dinala siya ng gunita pabalik sa ospital, sa amoy ng antiseptiko, sa matitinding ilaw, sa mga pasilyong tila walang katapusan para sa isang taong naghihintay ng balitang hindi kailanman dumarating sa tamang paraan. Malinaw niyang naaalala ang tawag na natanggap niya noong araw na iyon, ang nagmamadaling tono, ang mga salitang mahirap tanggapin. Naaalala niyang nasa ibang lugar siya, malayo, abala sa trabaho, iniisip na may oras pa siyang makabalik. Sa ospital, sinabi nilang natagpuan na ang katawan ng kanyang asawa. Sinabi nilang ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sinabi nilang ikinalulungkot nila. Pagkatapos ay dumating ang mga tanong tungkol sa bata. Hinahanap pa namin, may nagsabi. At naghanap nga sila. Hinalughog ang lugar araw-araw, linggo-linggo, nagpakilos ng mga grupo, naglabas ng mga larawan. Nangakong hindi susuko. Ngunit hindi kailanman natagpuan ang anak. Walang bakas. Walang kahit anong palatandaan. Tanging ang katahimikang nanatili matapos maubos ang lahat ng posibilidad. Umupo si Armando sa sofa at idinaan ang kamay sa kanyang mukha na para bang pilit itinataboy ang mga kaisipang palaging bumabalik tuwing dumarating ang araw na iyon. Kung naroon lang sana ako, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Mahina niyang bulong inuulit ang pangungusap na matagal nang nakakapit sa kanya. Sinisi niya ang sarili sa pagpiling magtrabaho noong linggong iyon, sa hindi siya ang nagmaneho sa halip na ang asawa, sa hindi niya napansin ang matinding pagod nito. Ang sakit ay humahalo sa pagsisisi at ang dalawang iyon ay napakahirap pasanin. Napako ang kanyang tingin sa isang bahagi ng sala at halos walang babala ang sumunod na alaala. Ang kuwintas, isang maliit na bagay, ngunit puno ng kahulugan. Tumayo si Armando at nagtungo sa isang partikular na drawer na bihira niyang buksan. Sa loob nito, nakatago ang mga lumang dokumento, ilang papeles na wala ng praktikal na silbi, ngunit hindi niya magawang itapon. Sa gitna ng mga iyon, isang walang lamang kahon. Hinawakan niya ito ng may pag-iingat, na para bang may laman pa rin sa loob. Bumalik ng buong lakas ang imahe ng kuwintas. Ipinagawa niya ang pirasong iyon eksklusibo para sa kanyang asawa, ilang sandali bago ang nakamamatay na biyahe. Isang simpleng regalo kung ikukumpara sa lawak ng kanyang yaman, ngunit pinag-isipan hanggang sa pinakamaliit na detalye. Naaalala niya ang ngiti ng asawa nang matanggap iyon, kung paano nito isinuot sa leeg at sinabi, "May pagmamalaki, isusuot ko ito palagi dahil galing ito sa iyo." Nawala ang kwintas noong araw ng aksidente. Hindi ito natagpuan sa mga guho ni sa mga gamit na na-recover. Matagal nang naniwala si Armando na ninakaw ito sa lugar, sa gitna ng kaguluhan. Ang ideyang iyon ay sumama sa kanya sa loob ng maraming taon, pinapakain ng isang tahimik na galit. Para sa kanya,
Kinakatawan ng Quintas ang lahat ng kanyang nawala. Ang asawa, ang anak, ang buhay na hindi na muling bumalik sa dati. Iyon na lang ang huling bagay na nag-uugnay sa aming tatlo, sabi niya sa sarili. Maingat na isinara ang kahon at ibinalik ito sa drawer. Umuga ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ibinabalik si Armando sa kasalukuyan. Sinagot niya ito, nakinig sa mga praktikal na impormasyon at tumugon ng diretso. Kumpirmado ang isang biyahe sa trabaho, isang katapusan ng linggo sa tabing dagat, mga pulong na naka-schedule, mga obligasyong hindi maaring ipagpaliban. Pagkababa ng tawag, nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang segundo, nag-iisip. May bahagi sa kanyang gustong kansilahin ang lahat, manatili roon, lampasan ang mahirap na araw na iyon nang hindi kailangang magkunwaring normal. May isa pang bahagi na alam na ang pag-iisa, kasama ang mga alaalang iyon, ay lalo lamang magpapabigat sa lahat. Baka makatulong ang pag-alis, naisip niya, ng malakas kahit hindi siya lubos na naniniwala. Makalipas ang ilang oras, handa na si Armando. Maayos ang maleta, hiwalay ang mga dokumento. Lahat ay ginawa ng may parehong eksaktong paraan na inilalapat niya sa bawat aspeto ng kanyang profesional na buhay. Bago umalis, muling inilibot niya ang tingin sa buong bahay, na para bang nagpapaalam hindi lamang sa espasyo, kundi sa isang mahirap na panahong laging bumabalik tuwing dumarating ang petsang iyon. Sa may pintuan, huminga siya ng malalim at sinabi, halos parang isang pangako, isang katapusan ng linggo lang ito, pagkatapos ay babalik sa normal ang lahat. Hindi niya alam na wala nang anumang babalik pa sa dati. Kinabukasan pumasok ang sikat ng araw sa bintana bago pa tuluyang magising si Sofia. Simple at maliit ang bahay, ngunit may pamilyar na amoy ng bagong timplang kape at bagong gupit na tela. Ang tunog ng makinang panahi ay nagmumula sa katabing silid, may ritmo at tuloy-tuloy. Parang isang orasan na nagmamarka ng simula ng isa na namang karaniwang umaga. Dahan-dahang bumangon si Sofia, itinali ang buhok ng basta-basta, at nagtungo sa kusina kung saan nakita niya si Teresa na inaayos ang ilang piraso ng tela sa ibabaw ng mesa, abala na sa trabaho. Paulit-ulit na ang tagpong iyon sa loob ng maraming taon at gayunpaman, palagi itong nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad na hindi maipaliwanag ni Sofia. Maaga kang nagising ngayon, puna ni Teresa nang hindi masyadong itinataas ang tingin. May bahagyang ngiti sa gilid ng labi habang maingat na inaayos ang tela. Kalmadong sumagot si Sofia, sinabing maganda ang araw at nais niyang samantalahin ang oras para tapusin ang ilang kwintas bago pumunta sa dalampasigan. Sumang-ayon si Teresa, sinabing karaniwang maganda ang galaw tuwing katapusan ng linggo at anumang dagdag na benta ay makatutulong sa mga gastusin ng buwan. Walang reklamo sa kanyang tinig, tanging ang praktikal na pagtanggap sa buhay na magkasama nilang hinaharap. Habang nananahi si Teresa, umupo si Sofia sa mesa at sinimulang ayusin ang mga kwintas, sinulid at maliliit na kawit na ginagamit niya sa paggawa ng mga kwintas. Ginagawa niya iyon ng may husay at tiyak na galaw, bunga ng maraming taong pagtulong sa kanyang lola. Bawat piraso ay ginagawa ng may tiyaga, maingat na pinipili ang mga kulay. Iniisip kung sino ang maaaring magsuot at kung paano ito babagay sa leeg ng isang taong naglalakad sa tabing dagat. Mabilis itong mabibenta, komento ni Sofia habang itinataas ang isang makulay na kwintas at ipinapakita kay Teresa na tumugon na may maganda raw na panlasa ang apo at na iyon ay isang biyayang hindi natututuhan, kundi hinahasa lamang. Magaan ang naging takbo ng usapan, lumipat sa mga simpleng paksa tulad ng pagkukumpuning. Kailangang tapusin ni Teresa para sa isang matagal ng kliyente at ang listahan ng mga bibilhin nila sa susunod na linggo. Ikinuwento ni Sofia ang pananabik niya sa paparating na weekend. Inaalala ang mga suking parokyano na palaging dumarating, ang mga taong kilala na siya sa pangalan at nagtatanong kung kumusta sila ng kanyang lola. Magandang pakiramdam na may mga bumabalik, sabi niya na may taus-pusong ngiti. Ipinaliwanag na dahil doon ay parang sulit ang lahat ng pagsisikap. Sumang-ayon si Teresa, sinabing ang respeto ng mga tao ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking pera.
Sa gitna ng paghahanda, kinuha ni Sofia ang kwintas na palagi niyang suot sa leeg at inayos ito bago ipagpatuloy ang trabaho. Iba ang pirasong iyon kumpara sa iba, mas luma, at may pagkakagawa na hindi katulad ng mga kwintas na siya mismo ang gumagawa. Nang mapansin ang kilos, sandaling umiwas ng tingin si Teresa at nagbago ng paksa. Tinanong kung naihanda na ba ni Sofia ang mga supot na dadalhin sa dalampasigan. Nagtaka si Sofia sa biglaang pagbabago, ngunit hindi na nagpilit. Para sa kanya, ang kwintas na iyon ay bahagi lamang ng kanyang kwento, isang bagay na kasama niya mula pa sa una niyang alaala. Hinding-hindi mo pa ikinuwento kung saan nanggaling ang kwintas na iyan, banggit ni Sofia ng kaswal. Sinusubukang magbukas ng usapan habang inaayos ang huling mga gamit. Mabilis na sumagot si Teresa, sinabing may mga bagay na hindi na kailangang ipaliwanag at ang mahalaga ay bahagi iyon ng pagkatao ni Sofia. Pagkatapos, bumalik siya sa usapan tungkol sa oras na dapat umalis ang apo para makakuha ng magandang pwesto sa tabing dagat. Tuluyang isinasara ang paksa. Napansin ni Sofia ang tono at nagpasiyang igalang iyon kahit hindi niya lubos na nauunawaan. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Para maipagpatuloy naming maihatid ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon ng libre, hinihiling naming isaalang-alang ang pag-like at pag-subscribe sa channel. Ikwento sa amin kung anong oras ng araw ninyo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at magpapatuloy tayo sa kwento. Pagkatapos ng kape, nagpatuloy ang dalawa sa kani-kanilang gawain. Nang ilang sandali pa, pinaghahatian ang espasyo at ang komportabling katahimikan na tanging mga taong malalim ang pagkakakilala sa isa't isa ang kayang panatilihin. Bago umalis, lumapit si Sofia kay Teresa at mahigpit itong niyakap, nagpapasalamat sa lahat gaya ng palagi niyang ginagawa. Tumugon si Teresa ng may lambing, sinabing ipinagmamalaki niya ang apo, at ang araw-araw na pagsisikap na iyon ang siyang nagpapatatag sa kanilang tahanan. Mag-ingat ka at sulitin mo ang araw, sabi niya. Inaayos ang kwintas sa leeg ni Sofia sa isang automatikong kilos na halos proteksyon. Kinuha ni Sofia ang mga supot na may mga kwintas, sinuri kung may nakalimutan at lumabas ng bahay na may kumpiyansang mga hakbang. Pamilyar na ang daan patungo sa dalampasigan at bawat hakbang ay may dalang pakiramdam ng kalayaan na kanyang pinahahalagahan. Walang bigat sa pag-alis na iyon, tanging pag-asam lamang ng isa pang araw ng marangal na trabaho, ng maiikling usapan, ng maliliit na benta na kapag pinagsama-sama ay may malaking saysay. Habang naglalakad, iniisip ni Sofia kung paanong ang rutinang iyon, bagamat simple, ay nagpaparamdam sa kanya na kabilang siya sa isang lugar. Hindi niya nakikita ang sarili bilang may kulang, kundi bilang isang taong patuloy na hinuhubog. Ang kwintas sa kanyang leeg ay bahagyang umuugoy sa bawat hakbang, sumasalamin sa sikat ng araw nang hindi niya naiisip kung gaano kabigat ang kwentong dala ng bagay na iyon, isang kwentong malayo pang mabunyag. Pagdating sa tabing dagat, pumili si Sofia ng dati niyang pwesto, maingat na inayos ang mga kwintas at huminga ng malalim bago magsimula. Maganda ang takbo ng mga tao, pabor ang panahon, at tila lahat ay umaayon sa dapat mangyari. Walang masamang hinala, walang palatandaan. Isa lamang karaniwang weekend para sa isang dalagang naniniwalang kilala niya ang sariling buhay, nang hindi alam na ang simpleng araw na iyon ang huli bago magbago ang lahat. Makalipas ang ilang oras, napuno na ang dalampasigan sa karaniwang galaw ng isang maaraw na weekend. Nakabenta na si Sofia ng ilang kwintas at nananatili ang kanyang payapang ngiti sa tuwing may lalapit. May mga taong nakakakilala sa kanya, nagtatanong kung kumusta siya, pumupuri sa mga bagong piraso at nagsasabing bumabalik sila dahil gusto nila ang pag-aalaga at sipag sa paggawa niya ng bawat kwintas. Napakaganda nito, talagang pinagbutihan mo, sabi ng isang babae habang sinusukat ang isang piraso, habang nagpapasalamat si Sofia at ipinapaliwanag kung paano niya pinili ang mga kulay. Humihinto ang mga turistang mausisa, maingat na tumitingin, nakikipag-usap ng magalang tungkol sa presyo at umaalis na kontento. Magaan ang daloy ng araw, eksakto sa inaasahan niya. Sa gitna ng positibong atmosferang iyon, may isang lalaking lumapit na may ibang tindig.
Tiningnan niya ang mga kwintas ng may pagmamaliit, basta kinuha ang isang piraso at nagbitaw ng matalas na komento tungkol sa presyo. Huminga ng malalim si Sofia at magalang na sumagot. Ipinaliwanag na bawat kwintas ay gawa sa kamay at ang halaga ay sumasalamin sa trabahong inilaan dito. Tumawa ang lalaki nang mapanlait at ibinalik ang kwintas ng pabaya. Sinabing, hindi man lang iyon katumbas ng kalahati ng hinihingi niya. Nanatiling kalmado si Sofia, ngunit bakas sa kanyang tingin ang hindi komportableng pakiramdam. Kung hindi po para sa inyo, ayos lang, sabi niya. Sinusubukang tapusin ang usapan. Nagbitiw pa ng isa pang nakakasakit na komento ang lalaki bago tuluyang umalis. Nag-iwan ng mabigat na pakiramdam sa paligid. Si Armando na naglalakad sa tabing dagat upang ilihis ang isip ay nasaksihan ang pangyayari mula sa malayo. Nakita niya kung paano kinausap ng lalaki si Sofia at napansin ang pagsisikap nitong manatiling matatag. Nang umalis ang lalaki, dahan-dahang lumapit si Armando, may ibang ekspresyon kaysa sa tigas na bitbit niya mula nang magsimula ang biyahe. Ayos ka lang ba? Tanong niya, kontrolado ang boses ngunit taos-puso. Nag-alinlangan si Sofia sandali saka tumango, sinabing sanay na siya sa ganitong mga sitwasyon at bahagi na iyon ng trabaho. Armando ay tumingin sa mga kwintas na maingat na nakaayos at nagsabing maganda raw makita ang isang taong bata pa na nagtatrabaho gamit ang sariling mga kamay. Ipinaliwanag ni Sofia na ginagawa niya ang lahat ng iyon sa bahay kasama ang kanyang lola. At iyon ang paraan nila para makatulong sa kita. Ikaw mismo ang gumagawa ng lahat ng ito? Tanong niya, halatang interesado. Tumango si Sofia at may pagmamalaking ikinuwento ang proseso, ang pagpili ng bawat detalye at ang kasiyahang maramdaman kapag may gumagamit ng isang bagay na siya mismo ang lumikha. Naantig sa ganoong kasimplehan, nagpasya si Armando na bumili ng isang kwintas. Ito ang kukunin ko, sabi niya, habang itinuturo ang isang payak na piraso at ipinaliwanag na gusto niyang tumulong at nagustuhan din niya ang pagkakagawa. Habang binabalot ni Sofia ang napiling kwintas, itinaas ni Armando ang tingin at hindi niya agad namalayan na napako ang mga mata niya sa kwintas na suot ni Sofia sa leeg. Agad ang naging epekto. Nagbago ang kanyang mukha, nagsara ang dati banayad na ekspresyon at tila nanigas ang kanyang katawan. Kilala niya ang kwintas na iyon. Kilala niya ang bawat detalye, bawat kurba, bawat desisyong ginawa sa disenyo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at tinamaan siya ng alaala na parang isang malakas na suntok. Saan mo nakuha iyan? Tanong niya, tuwirang itinuturo ang kwintas na suot ni Sofia. Nagulat si Sofia sa tono ng tanong at sinabi niyang kanya na iyon mula pa noon. Nasuot niya iyon mula sa pagkabata ayon sa kanyang pagkakaalala. Kumunot ang noo ni Armando at lumapit ng isang hakbang. Hindi pwede, mariin niyang sabi, mabigat ang tinig. Walang kapareho ang kwintas na iyan. Nagpagawa ako ng eksaktong ganoon maraming taon na ang nakalipas. Tuluyan nang nagbago ang atmosfera. Ang interes ay naging hinala, ang simpatya ay naging akusasyon. Sinubukan ni Sofia na ipaliwanag ang sarili, sinabing hindi niya alam ang pinagmulan at wala siyang ninakaw. Hindi umatras si Armando. Nawala ang kwintas na iyan sa araw ng isang aksidente, sabi niya ng may tigas. Isang aksidenteng pumatay sa mga taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Ang pagsusuot ng isang bagay na ganyan, nang hindi alam kung saan galing ay sa pinakamababa kawalan ng respeto. Sandaling parang gumuho ang mundo ni Sofia. Umatras siya ng kaunti at sinabing hindi niya nauunawaan ang ganoong reaksyon at hindi patas ang ibinibintang sa kanya. Wala akong kinuha mula kanino man, sabi niya. Nanginginig ang boses, ngunit matatag. Nagpatuloy si Armando sa pagtatanong kung paano napunta sa kanya ang kwintas kung sigurado siyang walang ibang kapareho iyon. Lalong tumindi ang tensyon at may ilang napalingon sa paligid. Huminga ng malalim si Sofia, pilit pinipigil ang sarili, ngunit ang mapanumbat na tono ay nagsisimula ng makasakit. Hindi ko alam ang kasaysayan ng kwintas na iyan, muli niyang sabi. Ang alam ko lang palagi na itong akin. Dala ng matinding emosyon lumampas pa si Armando at nagbantang tatawag ng pulis para linawin ang lahat. Nang marinig iyon, may nagbago kay Sofia. Napalitan ng galit ang takot.
Itinuwid niya ang tindig at diretsahang sumagot. Kung gusto ninyong humingi ng paliwanag, kausapin ninyo ang lola ko, sabi niya ng matatagang boses. Mas maipapaliwanag niya ito kaysa sa akin. Nang hindi naghihintay ng sagot, sinimulan ni Sofia na ayusin ang kanyang mga gamit. Halatang sugatan ng damdamin. Napagtanto ni Armando na sumobra siya, ngunit masyado na siyang sangkot para umatras. Masyadong malakas ang ideya na maaaring may kaugnayan ng kuwintas sa kanyang nakaraan upang baliwalain. Umalis si Sofia sa dalampasigan nang mabilis ang mga hakbang, mahigpit ang hawak sa mga bag. Naiwan si Armando na nakatayo sandali, nakikipaglaban sa sariling katwiran, hanggang sa magpasya siyang sundan siya. Kailangan niya ng mga sagot, kahit pa nangangahulugan iyon ng pagtawid sa isang hangganan. Unti-unting nabawasan ang distansya sa pagitan nila habang naglalakad. Walang salitang namagitan. Bawat hakbang ay may ibang bigat para sa bawat isa, ngunit pareho nilang nararamdaman na hindi doon magtatapos ang sitwasyong iyon. Sa araw ding iyon, dumating si Sofia sa tapat ng bahay na mabilis ang lakad at binuksan ang gate ng hindi lumilingon. Huminto si Armando sandali. Bago pumasok, minamasdan ang simpleng lugar na maayos ang pagkakaalaga, malayo sa lahat ng tinatawag niyang tahanan. Lumabas si Teresa sa pinto nang marinig ang ingay at nang makita ang lalaking nakatayo roon, nanigas ang kanyang katawan. Dumaan ang tingin niya kay Armando, bumalik kay Sofia at nanatili roon ng ilang segundong mas matagal kaysa karaniwan, na para bang sinusubukang patunayan ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Mababa at kontrolado ang boses, ngunit puno ng tensyon. Naunang pumasok si Sofia, halatang nanginginig pa, at sinabi na ang lalaking iyon ay naghahanap ng paliwanag tungkol sa isang kuwintas. Hindi na naghintay ng paanyaya si Armando. Lumapit siya ng ilang hakbang at nagsalita ng direkta. Sinabing kinikilala niya ang pirasong iyon, na sigurado siyang nagpagawa siya ng eksaktong ganoon para sa kanyang asawa at nawala ang kuwintas sa araw ng aksidente. Tahimik na nakinig si Teresa, magkahawak ang mga kamay sa harap ng katawan, habang ang mga mata niya ay palipat-lipat mula sa mukha ni Armando patungo kay Sofia, na para bang inihahambing ang mga anyong hindi niya kailanman hinayaang magsalubong sa ganitong paraan. Naging malinaw ang kanyang kaba nang subukan niyang sumagot, ngunit pumalya ang boses sa simula. Marahil ay isang pagkakamali ito, sabi niya sa huli. Iniiwasang tumingin sa kanya ng matagal. Nagpilit si Armando iginiit na walang pagkakamali, na natatangi ang kwintas at hindi niya matanggap na makita ito sa leeg ng isang batang babaeng hindi niya kilala. Sinubukan ni Sofia na makialam, sinabing hindi niya nauunawaan kung bakit siya inaakusahan, na doon na siya lumaki at hindi kailanman nagkaroon ng ugnayan sa anumang katulad ng kwento niya. Lumapit si Teresa ng isang hakbang, sinusubukang protektahan ang apo at humiling ng kalma. Mag-usap tayo ng maayos, may sabi niya, habang humihinga ng malalim na para bang kailangan niyang maglaan ng oras upang ayusin ang mga kaisipang biglang sumisibol ng napakalakas. Habang ikinukuwento ni Armando ang aksidente, ang tungkol sa kanyang asawa at ang anak na biglang nawala, pinagmasdan ni Teresa ang bawat detalye niya. Ang tindig, ang paraan ng pagsasalita, ang pigil na sakit. Unti-unting may isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan ang naging imposibleng itanggi. Nang tumingin siya kay Sofia sa kamuli kay Armando, lantad ang pagkakahawig sa mga mata ng sino mang nakaalam ng buong kwento. Bumilis ang tibok ng puso ni Teresa at sinakop siya ng takot. Alam niya kung sino siya. Noon pa man. Ngunit hindi niya kailanman inakalang mangyayari ang pagkikitang iyon sa ganitong paraan. Mas lalong bumigat ang tensyon nang muling igiit ni Armando ang pinagmula ng kwintas. Sinasabing may isang taong nagsamantala sa isang trahedya upang angkinin ang bagay na hindi naman sa kanya. Itinaas ni Teresa ang kamay, hudyat na tumigil muna siya. Sa maingat na kilos, lumapit siya sa isang maliit na aparador at kumuha ng isang lumang litrato. Dahan-dahan siyang bumalik at iniabot ang larawan kay Armando. "Tingnan mo ito," sabi niya, nanginginig ang boses. Kinuha ni Armando ang litrato at sa mismong sandaling iyon ay tila naubusan siya ng hangin.
Si Sofia iyon, mas bata pa ng ilang taon na may parehong titig na napakapamilyar sa kanya. Itinaas niya ang mga mata mula sa litrato patungo sa dalagang nasa harap niya, sa kamuling tumingin sa larawan, inuulit ang kilos ng ilang ulit na para bang kailangang patunayan ang isang imposibleng bagay. Isang luha ang tumulo nang hindi niya pinipigilan. Hindi maaari, bulong niya, basag ang boses. Humakbang si Armando patungo kay Sofia, dala ang bugso ng isang taong muling natagpuan ang matagal nang nawala. Ikaw ang anak ko, sabi niya, hindi iniisip ang magiging epekto ng mga salitang iyon. Agad na umatras si Sofia, nalilito at natatakot, mariing umiiling. Walang saysay ang sinasabi ninyo, sagot niya. Pakiramdam ay gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi ko kayo kilala. Muli pang nagtangkang lumapit si Armando, ngunit itinaas niya ang kamay, humihiling ng distansya. Masyadong malaki ang pagkabigla upang tanggapin ang anumang yakap. Huminga ng malalim, sinikap ni Armando na magpaliwanag. Ikinuwento niya ang aksidente, ang asawang namatay, ang batang kailanman ay hindi natagpuan. Sinabi niyang may saysay kung bakit nasa kay Sofia ang kwintas, na marahil ay isinuot ito ng kanyang ina bago ang biyahe, nang hindi inaakalang ganoon ang mangyayari. Hinahanap kita, sabi niya, napipigilan ang luha. Sa loob ng maraming taon, hindi ako tumigil. Nakikinig si Sofia, ngunit hindi niya maayos ang mga impormasyong pumapasok. Masyadong mabilis ang lahat, masyadong mabigat, hindi nagtagal, napalitan ng matinding pagkabalisa ang emosyon. Hinarap ni Armando si Teresa, mariing humihingi ng mga sagot. Tinanong niya kung paano nito natagpuan si Sofia, kung bakit hindi niya kailanman sinabi ang anuman, kung bakit itinago ang isang napakaseryosong bagay sa loob ng napakahabang panahon. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko? Tanong niya, puno ng sakit at galit ang boses. Sinubukan ni Teresa na sumagot, ngunit walang salitang lumabas. Ang matagal ng takot na itinago sa loob ng maraming taon ay tuluyan na siyang sinakop. Palipat-lipat ang tingin ni Sofia sa kanilang dalawa, pilit inuunawa ang tensyong tila umiiral pa bago pa man siya isilang. Bakit hindi ka magsalita? Tanong niya sa kanyang lola. Mahina ang tinig, halos nakikiusap sa anumang paliwanag na magpapahinto sa lahat ng ito. Pumikit si Teresa, sandali at umiling. Hindi pa ngayon, ang tanging sinabi niya, malinaw na may mas malalim pang dahilan sa likod ng katahimikan. Natapos ang natitirang bahagi ng araw sa isang nakakasakal na atmosfera. Ang katahimikang pinili ni Teresa ay naging mas mabigat kaysa sa anumang paliwanag. Matapos ang napakaraming tanong titig at paratang, sa wakas ay nagsalita siya, mababa at pagod ang boses, sinabing hindi pa siya handang magbunyag ng anuman tungkol sa nakaraan at kailangan niya ng panahon. Agad na nagpakita ng pagkadismaya si Armando, iginiit na ang panahon ay isang bagay na matagal na niyang nawala. Si Sofia, na hanggang noon ay salit-salit sa pagitan ng pagkabigla at pagkalito, ay biglang nakaramdam ng galit. Tumingin siya kay Armando at sinabi, walang pag-aalinlangan na kailangan na nitong umalis. Nawala sa lahat ng iyon ang nakakatulong at ang bahay na iyon ay palaging kanya. Kadarating mo lang at gusto mo nang baguhin ang lahat, sabi niya. Nanlalabo ang mga mata. Sinubukan ni Armando na magsalita ngunit napagtanto niyang anumang salita ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Nang walang karagdagang pagtatalo, tumalikod siya at umalis. Iniwan ang isang bahay na balot ng katahimikan at isang dalagang mas lalo pang naguguluhan. Noong gabing iyon, halos hindi nakatulog si Armando. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga tagpo ng araw, ang lumang litrato, ang mukha ni Sofia, ang kwintas, ang katahimikan ni Teresa. Kinaumagahan, gumawa siya ng desisyong hinog na mula pa noong sandaling nakilala niya ang anak. Alam niyang hindi niya maaring basta tanggapin ang sitwasyon nang walang mga sagot. Hinanap niya ang kanyang mga abogado at sinimula ng isang legal na proseso, humihiling ng pagsusuri ng DNA at nagsampa ng kaso upang angkinin ang kustodiya ng dalaga. Para sa kanya, hindi iyon basta usapin ng karapatan kundi pagbawi sa isang bagay na marahas na inagaw sa kanya maraming taon na ang nakalipas.
Kinumpirma ng pagsusuri ang matagal nang alam ni Armando sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Sofia ay kanyang tunay na anak. Ang balita ay nagdala ng halo ng ginhawa at sakit, sapagkat ang kumpirmasyon ay lalo ring nagpatotoo kung gaano ito katotoo at kahirap tanggapin. Sa hawak na resulta, mabilis na umusad ang kaso. Formal na inakusahan si Teresa ng pagdukot. Nang dumating ang mga autoridad sa simpleng bahay na kanyang tinitirhan, walang pagtutol. Tahimik niyang pinakinggan ang lahat. Nanatiling matatag ang tindig at humiling lamang na makausap si Sofia bago umalis. Ang dalaga nasa matinding pagkabigla ay pilit inuunawa ang nangyayari. Ngunit masyadong magulo ang mga paliwanag sa sandaling iyon. Sinabi lamang ni Teresa na darating ang panahon na magiging malinaw ang lahat at kailangan niyang maging matatag. Dinala si Sofia sa mansyon ni Armando sa mismong araw ding iyon. Biglaan ang pagbabago. Sa pagpasok niya sa napakalaking espasyo, puno ng mahahabang pasilyo, mamahaling kasangkapan at isang katahimikang kakaiba sa kanyang nakasanayan, nakaramdam siya ng bigat sa dibdib. Walang anumang tila tumatanggap sa kanya roon. Bawat detalye ay lalo pang nagpapatibay sa pakiramdam na hindi iyon ang buhay na pinili niya. Sinikap ni Armando na ipakita ang kwartong inihanda para sa kanya. Ipinaliwanag na ang lahat ng iyon ay kanya na rin ngayon, ngunit halos hindi makarinig si Sofia. Hindi ko ito hiningi, sabi niya, matatag ang boses, malinaw ang di pagkakontento. May buhay na ako. Sa mga sumunod na araw, naging tensyonado ang pagsasama. Iniiwasan ni Sofia si Armando sa tuwing may pagkakataon, maiikli ang mga sagot at ikinukulong ang sarili sa silid sa mahabang oras. Ang karangyaan na para sa marami ay isang pangarap, para sa kanya ay parang kulungan. Namimiss niya ang maliit na bahay, ang simpleng rutina, ang amoy ng kape tuwing umaga, ang palagiang presensya ni Teresa. Kasabay ng pakiramdam ng pagtataksil, lalo pang lumaki ang galit. Para kay Sofia, inagaw ng sistema ang nag-iisang taong laging nasa tabi niya at itinapon siya sa isang lugar na hindi niya kinabibilangan. Wala silang karapatan, sabi niya sa isang sandali ng pagsabog, malinaw na hindi siya nagtitiwala kay Armando ni sa hustisya. Si Armando naman ay pilit binabalanse ang sariling sakit at ang pangangailangang mapalapit sa anak. Alam niyang pinwersa niya ang isang sitwasyon, ngunit naniniwala rin siyang ginagawa niya ang sa tingin niya ay nararapat. Sa isang mahirap na pag-uusap, ipinaliwanag niyang hindi niya intensyong saktan si Sofia, na ang lahat ng iyon ay pagtatangkang itama ang isang matagal ng kawalang katarungan. Nakinig si Sofia ngunit sumagot na ang pagwawasto ng isang kawalan ng katarungan ay hindi dapat lumikha ng panibago. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay tila lalong lumalaki araw-araw, kahit pa iisa ang bubong na kanilang tinutuluyan. Makalipas ang ilang panahon, nalaman ni Sofia na haharap sa paglilitis si Teresa. Tumama ang balita na parang isang matinding suntok. Hindi niya maatim ang ideya na haharapin iyon ng kanyang lola ng mag-isa. Hinanap niya si Armando at diretsahang sinabi na kailangan niyang naroon sa pagdinig. Hindi ako mananatili rito na parang walang nangyayari, mariin niyang sinabi. Nag-alinlangan si Armando. Alam niyang magiging mabigat ang korte, puno ng mahihirap na katotohanan. Ngunit nakita rin niyang ang pagtanggi ay lalo lamang maglalayo sa anak. Matapos mag-isip, pumayag siya, sinabing sasamahan niya ito kahit gaano pa iyon kahirap. Sa araw ng paglilitis, mabigat na ang pakiramdam mula pa sa simula. Pumasok si Teresa sa silid na may matatag na hakbang. Kahit malinaw sa kanyang mukha ang bakas ng pagod sa mga nagdaang araw. Matitindi ang mga paratang. Paulit-ulit na ibinabato. Kinukwestiyon ang kanyang pagkatao, ang kanyang mga intensyon at bawat desisyong ginawa niya sa loob ng maraming taon. Pinakinggan niya ang lahat ng tahimik, tiniis ang mga komentong naglalarawan sa kanya bilang isang taong sinadyang wasakin ng isang pamilya. Si Sofia ay nakaupo sa tabi ni Armando, ramdam ang buhol sa sikmura sa bawat salitang ibinabato sa kanyang lola. Nanatiling tahimik si Armando, nakapako ang tingin kay Teresa, hinahati ng sakit ng nakaraan at ng unti-unting nabubuong pag-unawa.
Nang mapansin ni Teresa na magpapatuloy lamang sa parehong direksyon ang mga paratang, huminga siya ng malalim at humingi ng pagkakataong magsalita. Lumabas ang boses niyang matatag kahit may pigil na panginginig. Sinabi niyang hindi na niya kayang tiisin ang baluktot na bersyon ng kwentong iyon at handa na siyang sabihin ang lahat, anuman ang maging kapalit. Bumalikwas ang katahimikan sa buong silid. Nagsimula si Teresa sa pagsasabing noong panahong iyon ay mag-isa siyang naglalakbay nasa kalsada nang mapansin niya ang isang sasakyang paparating mula sa kasalungat na direksyon. Hindi ito mabilis, ngunit tila hindi matatag. Ikinuwento niyang nakita niya, kahit mula sa malayo, ang isang babae sa manibela na nakapikit ang mga mata, hindi bilang nawalan ng malay, kundi bilang isang taong nakikipaglaban sa matinding pagod. Ipinaliwanag ni Teresa na sinubukan niyang magbigay ng senyas, bumusina, kumuha ng pansin. Sa huling sandali, nagising ang babae sa gulat at biglang umiwas. Lumabas ang sasakyan sa kalsada at nahulog sa bangin. Isinalaysay ni Teresa na agad siyang huminto, bumaba ng sasakyan at sinubukang tumulong. Sinabi niyang wala na siyang nakitang palatandaan ng buhay nang siya'y makalapit sa kabila ng lahat ng pagsisikap. Sinubukan niyang tumawag para humingi ng saklolo, ngunit walang signal. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nakarinig siya ng iyak mula sa likurang upuan. Si Sofia iyon maliit pa buhay at walang nakikitang sugat. Ayon kay Teresa, natigilan siya, hindi alam ang gagawin. Tumingin siya sa paligid, sinubukang muli ang humingi ng tulong, ngunit lubos siyang nag-iisa. Sinaklaw siya ng takot. Takot na maakusahan, takot na mapanagot sa isang bagay na hindi niya ginawa. Takot na mapunta ang bata sa isang sistemang hindi niya kilala. Sa sandaling iyon, naniwala akong naulila ang batang iyon. Sabi niya, basag ang boses. At wala akong lakas ng loob na iwanan siya mag-isa. Ipinaliwanag niya na isinama niya si Sofia habang nasa pagkabigla pa at nagpatuloy sa biyahe. Sa paglipas ng mga araw, napansin niyang walang naaalala ang bata tungkol sa aksidente, sa ina o sa anumang detalye ng nakaraang buhay. Tila nabura ang alaala. Sinabi ni Teresa na humingi siya ng tulong medikal sa unang pagkakataong maaari, ngunit ipinaliwanag ng mga doktor na maaari itong mangyari matapos ang isang trauma. Sa paglipas ng panahon, nagpasya siyang palakihin si Sofia bilang apo, binigyan ng pagmamahal, pag-aaruga at isang simpleng ngunit matatag na buhay. Sinabi niyang hindi niya kailanman ipinagkait ang pagmamahal, hindi niya pinagsamantalahan, at hindi siya nagsinungaling tungkol sa mga bagay na maaaring makasakit sa bata. Ginawa ko ang inakala kong tama, mariin niyang sinabi, hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Ikinuwento rin ni Teresa na makalipas pa ang maraming taon bago siya nagkaroon ng impormasyon tungkol sa ama ng bata. Sinabi niyang matagal siyang walang telebisyon, namuhay ng simple, at nang mabalitaan niyang may isang mayamang lalaking desperadong naghahanap sa anak, natakot siya. Takot na hindi paniwalaan, takot na mawala sa kanya si Sofia, takot na ang lahat ay mauwi lamang sa isang salita laban sa isa pa. Pinili ko ang manahimik, inamin niya, at tinanggap kong akuin ang bigat na iyon mag-isa. Nang subukan ng panig ng akusasyon, naputulin siya sa pamamagitan ng panibagong paratang. Hindi na nakapagpigil si Armando. Tumayo siya, luhaan, at hiniling na tumigil sila. Sinabi niyang binabawi niya ang reklamo sa mismong sandaling iyon. Nababalot ng ganap na katahimikan ang silid. Nagsalita si Armando, nanginginig ang boses. Ipinaliwanag na ang kanyang asawa ay isang siruhano, labis ang pagmamahal sa propesyon, at higit pa sa kinakailangan ang kanyang dedikasyon. Sinabi niyang sa linggong iyon ay nakapagtapos ito ng napakahabang duty, lubos na pagod, ngunit iginiit pa ring magmaneho dahil nais nitong makauwi at makasama ang pamilya sa katapusan ng linggo. Ikinuwento niyang siya mismo ay nasa kabilang panig ng bansa, abala sa trabaho, naniniwalang may oras pa sila. Hindi siya naging pabaya dahil sa kapabayaan, mariin niyang sinabi. Naging tao siya. Kinilala ni Armando na may pagkukulang, ngunit walang masamang hangarin. Sinabi niyang hindi nagsinungaling si Teresa, hindi nanggidnap, at hindi sumira ng isang pamilya. Sa kabaligtaran, pinrotektahan niya si Sofia
at nang hindi niya namamalayan, pinrotektahan din siya mula sa mas matinding sakit sa panahong iyon. Kung namatay siya noong araw na iyon, hindi ko alam kung nakaligtas pa ako, sabi niya, hayagang umiiyak. Pinanatili niyang buhay ang aking anak. Dahil dito, isinara ang kaso. Ang katahimikang bumalot sa silid ay iba sa lahat ng nauna sa araw na iyon. Hindi mabigat kundi magaan. Agad na pinalaya si Teresa, litong-lito pa, hindi makapaniwalang tapos na ang lahat. Si Sofia, na hanggang noon ay nanatiling hindi gumagalaw, ay naramdaman ang reaksyon ng kanyang katawan bago pa man niya ito maunawaan. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit sa lola at mahigpit itong niyakap, na para bang natatakot na kapag bumitaw siya ay muling maglaho ang lahat. Akala ko na wala nakita, sabi niya, basag ang boses. Yakap si Teresa gamit ang nanginginig na mga braso. Sumagot ang matandang babae habang mahigpit na niyayakap ang apo sa kanyang dibdib at sinasabing hinding-hindi siya aalis, na palagi siyang mananatili roon anuman ang mangyari. Lumapit si Armando makalipas ang ilang sandali, kontrolado ang mga hakbang, halatang emosyonal. Huminto siya saglit na parang humihingi ng pahintulot at saka nagsalita, sinabing ayaw na niyang mabuhay na hiwalay sa natitira niyang pamilya, na sobra na ang panahong kanyang nasayang. Ipinahayag niyang wala siyang balak palitan ang sinuman, nais lamang niyang maglakad kasama nila. Tumingin si Sofia sa kanya ng tahimik sa loob ng ilang segundo at saka sumagot na kailangan niya ng panahon, ngunit ayaw na rin niyang ipagpatuloy ang paglayo sa mga taong sinusubukang paglapitin ng buhay. Doon nila napagdesisyunan ng mahinahon at walang pamimilit na magkakaroon si Sofia ng dalawa sa kanyang buhay, na makikilala niya ang mundo ng ama nang hindi isinusuko ang kasimplihang palagi ng sumuporta sa kanya, at na hindi maiiwan si Teresa kundi isasama, igagalang at aalagaan bilang mahalagang bahagi ng bagong pamilyang iyon. Pagkaraan ng ilang panahon, sa isang payapang araw, magkasama ang tatlo sa harap ng puntod ng asawa ni Armando. Tahimik ang lugar, napapaligiran ng mga puno, at tila sinasamahan ng banayad na hangin ang huling-huling pagtatagpong iyon. Maingat na inilapag ni Armando ang mga bulaklak at nanatiling tahimik ng ilang sandali bago nagsalita. Sinabing labis siyang nagsisisi sa lahat ng hindi niya napigilan. Ngunit naroon siya ngayon, sinusubukang gawin ang makakaya sa kung ano ang natira. Nagsalita rin si Teresa, kalmado ang tinig, sinasabing inalagaan niya si Sofia sa abot ng kanyang makakaya. May halong pagmamahal at takot, at nakailanman ay wala siyang intensyong magdulot ng sakit. Si Sofia naman ay lumapit at sinabi na ikinalulungkot niyang hindi niya naaalala ang kanyang ina. Ngunit alam niyang mula rito siya nagmula, na may dala siyang isang bagay na hindi kailanman nawala. Nanatili silang tatlo roon ng ilang minuto. Walang pagmamadali, ibinabahagi lamang ang sandaling iyon ng pagtanggap. Nang sila'y umalis, naglakad si Sofia sa pagitan ng ama at ng lola. Ramdam na hindi na niya kailangang pumili sa pagitan ng dalawang mundo. Ang luho at ang kasimplihan ay ngayon ay magkasamang umiiral ng likas, walang tunggalian, walang pagkakasala. At mula noon, nagpatuloy ang buhay sa araw-araw na muling pagbuo, sa mahihirap na pag-uusap, tuloy-tuloy na pagkatuto, at isang bagong pakiramdam ng pagiging kabilang, kung saan ang bawat isa ay sa wakas ay may lehitimong lugar sa kwento ng isa't isa. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas sa iyong screen sa mismong sandaling ito. I-click mo lamang upang panoorin. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, mag-subscribe ka. Malaki ang naitutulong nito upang patuloy kaming makapagbahagi ng mga totoong salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi mo. Maaring mukhang maliit, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay isa ring pagpapalaganap ng pag-asa.